na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, sumasamba sa Panginoong Hesukristo, hindi dahil sa siya'y Diyos, kundi utos ng Diyos na siya'y sambahin. Pero kung ang pag-uusapan, yung likas na kalagayan niya, gaya ng tanong ni Leonardo Rocco ng Batasan Hills, mapatutunayan daw ba talagang si Kristo ay tao? Batay sa Biblia? Opo, Juan 8:40. Ito po ay pangungusap mismo ng Panginoong Hesukristo. Ito po, ngunit, ngayon pinagpipilitan ninyong patayin ako na isang taong nagsasalita sa inyo ng katotohanang narinig ko sa Diyos. Siguro naman, kumbaga, sa kasabihan nga nila, tapos na boxing dapat dito Kasi si Kristo po mismo nagsasalita Ano sabi niya? Ako na isang tao. Di tapos na, usapan dapat. Siya may sabing siya tao Anong uling tao siya? Na isang taong nagsasalita sa inyo. Sa oras na ito mga kaibigan, muli, bumabati po ako sa lahat na nakantabay dito po sa ating programang Expose the Truth. Isang reaction video po ang ating gagawin sa ngayon mga kaibigan, at ang gusto ko pong bigyan ng reaction po dito ay yung itinuro po pagtutuwid ni Ka Felix Manalo, yung matandang Manalo mga kaibigan, kung paano niya itinuwid yung mga aral ng mga ibang denominasyon tulad po natin mga kababayan na naniniwala po sa ating Panginoong Hesukristo na siya po ay Diyos. So, ang gagawin po dito ni Ka Felix Manalo mga kaibigan ay pamalian niya yung ating pong ipinapangaral o ating pong sinasampalatayanan na ang ating Panginoong Hesukristo ay totoong Diyos. At para po sa Kanya, hindi tunay ang Panginoong Hesukristo o hindi siya Diyos sapagkat siya ay isa lamang pong tao at siya ay nagsimula lamang po nung ipinanganak ni Maria. So napakaganda po ito mga kaibigan, maaaring mayroon po kayong mga katanungan tungkol po rito at maaaring mabigyan po natin ng liwanag. No? Para hindi na po tayo masyadong mahaba ng oras, atin na pong umpisahan pakinggan kung ano po yung mga batayan ni Ka Felix Manalo, bakit niya tinutuligsa o bakit niya tinututulan yung mga denominasyon gaya natin tungkol po sa paniniwala na si Kristo ay Diyos at hindi tao. Ito po mga kapatid, panoorin po natin. Noong isang linggo, ang pagkakaiba sa kalagayan ng Diyos at ng ating Panginoon sa Kristo. Iyon ay ating niliwanag na mabuti sa Santong Sulat. Ngayon, ang kadugtong niyan, ang tunay na uri ng kalagayan ng ating Panginoon sa Kristo. Kung bakit pinag-aaralan ito at nililiwanag na mabuti ito sa pamagitan ng Santong Sulat, sapagkat ang Iglesia Katolika at ang mga Protestante lakat ng uri nagtuturo si Hesukristo na ating Panginoon ay Diyos na totoo at taon totoo. Ang pagka-Diyos niya ay siya rin pagka-Diyos ng Ama. At ang pagka-Diyos ng Ama ay siya rin pagka-Diyos ng Anak. Subalit, ang ating Panginoon sa Kristo, ang Diyos, ang mga propeta, ang mga apostol, kaiba sa turong iyan ng Iglesia Katolika at ng mga Protestante. Kaya totoong napakahalaga na makita. So, para kay Ka Felix Manalo mga kaibigan, yung ipinapangaral natin na ang ating Panginoong Hesukristo bilang anak ng Diyos ay naniniwala tayo na siya po ay Diyos. So tutol po siya doon, si Ka Felix Manalo, at ayon din sa kanya, sinabi niya na
yun daw ay hindi turo ng mga apostol sapagkat naniniwala po si Ka Felix na ang mga apostol ay kagaya sa kanyang paniniwala na ang Panginoong Jesucristo ay tao din, hindi po Diyos. Ganun po yung kanyang gustong palabasin, mga kaibigan. Pero sa oras na ito, titignan natin ano po ba kaya yung patunay, ano po ba kaya yung reason ni Ka Felix, bakit niya hindi siya naniniwala na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. Yan po ang ating alamin. Natin ang dalawang uring ito ng pagkakaiba ng paniniwala nitong mga tao. Sa unang iglesia ni Kristo na pinamahalaan ng mga apostol, ang pananampalataya gaya ng napakinggan natin noong linggo at saka gaya ng babasahin ko sa inyo ngayon. Samantalang kaiba yun ito ay salungat at napakalaking pagkakaiba ng sa mga protestante at sa Iglesia Katolika. Ang suliraning ito ay bago sa Pilipinas at ang suliraning ito ay mahirap maunawa ang pagkaka. Kaya sinikap namin na sa loob ng 6 na linggong sunod-sunod ay pag-aralan ang kasunduyan. Hindi lamang ang pag-aaralan natin yung pananampalatayang itinuro ng ating Panginoon sa Kristo at mga apostol tungkol sa kanyang kalagayan, kundi ang batayan talata ng Katoliko at ng Protestante sa paniniwalang si Kristo Diyos atin din pag-aaral ngayon sa mga sumusunod pang linggo. Mga katwid, ang sisimulan natin ngayon ay ito, kung anong uri na kalagayan ng ating Panginoon sa Kristo. At sa pagsisimulan natin yan, ang una natin tatalakayin ito, kailan pa ang ating Panginoon sa Kristo. Sapagkat doon sa una nating leksyon, ang Diyos ay walang simula. Ang ating Panginoon sa Kristo may simula at ang simula ay sa Diyos. Ngayon, kailan pa siya? So ang isa sa kanyang batayan na si Kristo ay hindi tunay na Diyos o hindi siya Diyos, wala siyang pagka-Diyos, ay dahil si Kristo daw ay may pasimula at ang Diyos daw ay walang pasimula, mga kababayan. Yun yung isang dahilan niya, no? Hindi naman po tayo tutol na si Kristo ay may pasimula at siya ay nag-umpisa mula sa kanyang Ama na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Uulitin ko sa inyo, hindi ako ang tutubuno. Kung hindi itong santong sulat, sa tanong natin, kailan pa ang ating Panginoon sa Kristo nagsimula? Dito sa Juan, sa Kapitulo 17, at ang versikulo 24, pakinggan ninyo. Kung itong talatang ito'y marinig ng mga taong naniniwalang si Kristi Diyos, sasabihin nila ganyan, ayan, di ang liwaliwanag. Ngayon, pagkatapos natin suriin, mapapangulagat yung mga mata ng mga taong nagpapanggap na yung pantakareligion. Pakinggan ninyo. Ito ay dalangin. At ang dalangin ito ay sa ating Panginoon sa Kristo. At ang dinadalanginan ay ang Diyos na Ama. Ang wika rito ay ganito, Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig kong kung saan ako naroon, sila naman ay dumurong kasama ko. Upang makilala nila ang kalwalatiang ibinigay mo sa akin. Sapagkat ako'y iyong iniibig. Bago natatag ang sanlibutan. Ang mahalaga rin sa talatang iyon, iyong salita ng ating Panginoon sa Kristong, ako ay iyong iniibig bago
napatatag ang sanlibutan. Sasabihin ngayon ng mga taong security naniniwala yan ay Diyos. Ayan ka. Una pa sa sanlibutan ito ang ating Panginoon Kristo. At kung si una pa sa sanlibutan ito, hindi ka siya tao, kung hindi si Diyos. Bayaan natin ang mga pagpapalagay at ang mga haka at sa pantaka at talata. Ako'y ayaw niyon. Hindi po yung palagay. Ang gusto ko yung mga tiyak. Sakto Ngayon, yan. naniniwala ba kung bago itinatag ang sanlibutan, ang ating Panginoon Kristo'y iniibig na ng Ama? Opo. Yan ang sabi ng talata. Ako hindi tumututol sa salita ng Diyos. Yun na ang tinatangayunan ko. Ngayon, kung kayo ng wiki, di una pa sa mundo ang ating Panginoon Kristo. Una. Ngayon, hindi masasapantahan natin siyang ay Diyos. Iyan sa pantahan, yun ang gusto kong butitin. Bakit? Pag sinapantahan ninyong ganoon, malilisya kayo. Bakit? Ito pang isang talata. Pakinggan ninyo. Dito sa Efeso, sa Kapitulo 1 at ang versikulo 4, pakinggan din yung maigi. Pakinggan daw ito. Ayon sa pagkapili niya sa atin, ay tumigil diyan. Sino yung nagsasalita? Si Pablong apostol ng ating Panginoon Kristo. Sino yung kausap? Iglesia ni Kristo. Anong sinasabi? Ito ang sinasabi. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging mga banal at walang dungis sa harap niya sa pag-ibig. Kailan pa si Jesucristo? Bago itinatag ang sanlibutan. Kailan pa itinalaga na maging iglesia ni Kristo at kailan pa itinalagay ang mga tao na pinili ng Diyos para maglingkod sa Kanya? Bago pa itinatag ang sanlibutan. Sa makatwid, kailan pa iniibig ng Diyos ang ating Panginoon Kristo? Bago itinatag itong mundo at ang buong sangkalangitang iyan. Kailan pa itong mga tao pinili na ng Diyos? Bago pa itinatag ang sanlibutan. Ano ngayon ang ating nakikita? Pareho? Ngayon, ang tanong ito, noong bang piliin ng Diyos ang mga tao gaya ni Pablo at ang kanyang mga kasama sa Iglesia ni Cristo ng panahong iyon? Tao na? Hindi pa. Pero anong sabi ng salita ng Diyos? Pinili na. Anong ibig sabihin yung salitang pinili na? Bago itinatag ang sanlibutan. Sa makatwid, bago itinatag ang sanlibutan, yung mga tao itinalagan na ng Diyos. Pero, yari na? Hindi pa. Ang ating Panginoon Kristo, yari na? Hindi pa rin. Bakit sinabing bago? Iyan ang panukala. Kung ganyan, So yan po yung paniniwala o sinasampalatayanan ni Ka Felix Manalo tungkol po sa ating Panginoong Jesucristo, na ang batayan niya kung bakit hindi Diyos ang Panginoong Jesucristo, sapagkat mas nauna pa ang mundo kaysa sa ating Panginoong Jesucristo. At yung salitang inibig daw ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo, hindi ibig sabihin nandun na ang Panginoong Jesucristo. Dahil sa kanyang pinagkumpara, yung sinabi ni Apostol Pablo doon po sa Efeso Kapitulo 1 sa versikulo 4, na hindi pa natatag ang sanglibutan, dati pinili na po ng Diyos ang mga tao upang maging banal para sa Kanya. So yun po yung kanyang batayan at paniniwala na hindi talaga Diyos ang Panginoong Jesucristo, kasi magkapareho, sabi niya, na inibig na niya ang Panginoong Jesucristo, wala pang mundo. Pero hindi ibig sabihin, andyan na si Kristo. Wala pang mundo, pinili na
ng Diyos ang tao. Pero hindi ibig sabihin andyan na ang tao. Yun po yung kanyang reason, mga kaibigan. Pero mamaya po mga kapatid, ay lilinawin po natin yan. Ano? Yung sinabi ni Ka Felix tungkol po diyan. Mas maganda panoorin pa po natin para makita natin yung iba pang mga dahilan niya. Ako'y sinatagan sa libutan, meron ng panukala sa tao, nalalangin ng Diyos. Bago pa itinatagang sa libutan, meron ng panukala sa Kristo na magkakaroon. Pero hindi may tao na nung bago itatagang sa libutan at may Kristo na bago itatagang sa libutan. Itinalaga pa lamang. Ngayon, ano ang katunayan yun? Ito. Dito sa Hebreo, dito sa Pedro, sa unang sulat, sa 18, babasahin ko sa inyo kung kailan nagkaroon ng talagang Kristo na kaya nangyari. Dito sa 18, sa kapitulo 1, versikulo 18 ng 1 Pedro, pakinggan ninyo hanggang 20. Na inyong nalalaman na kayo'y tinubos, hindi ng mga bagay na nasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo gaya ng sa kordero na walang kapintasan, walang dungis sa makatwid bagay ng dugo ni Kristo na nakilala ng una bago itinatagang sanlibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon. Sa makatwid bago pa itinatagang sanlibutan, ang Kristo'y nakatalaga na, ang tao'y nakatalaga na. Kailan inihayag ang Kristo? Naghuling panahon. Tayo mag-aral diyan sa mga panahon ng Biblia. Mula sa Genesis hanggang Apokalipse, ang Biblia hinahati sa 3 panahon na kung tawagin yan mga dispensasyon. Ang unang hati mula kay Adan hanggang kay Moises. Ang panahong iyon ay tinatawag na panahon ng mga patriarkal at yun ay taon. Ang haba ng panahong iyon. Hindi lang taon, mahigit pa. Mula naman kay Moises hanggang sa ating Panginoon Jesucristo, isang dispensasyon, isang panahon iyon. Ang tawag doon, panahon ng mga propeta, panahon ng bayang Israel. Ang isang panahon, ikatatlo, iyan ang huli, mula sa ating Panginoon Jesucristo hanggang sa pagkatapos ng sanlibutan. Sa makatwid, kailan inihayag si Jesucristo? Sa huli. Na kung tawagin nga ay ang huling hati, panahon ng ating Panginoon Jesucristo. Sa makatwid, ang tawag doon, huli. Huli ron sa dalawang nauna. Panahon ng mga patriarka at panahon ng mga propeta o bayang Israel. Ang panahong Kristiyano huli roon. Ang panahong Kristiyano, nakahati naman sa 7 peryodo. At kung tawagin ng mga peryodo, unang tatak, ikalawang tatak, ikatlong tatak, ikapat na tatak, ikalimang tatak, 6 na tatak, ikapito. Sa wakas ng ikapito, babagsak itong mundong ito. Ngayon, saan tayo naroon? Nagsisimula tayo sa ikapito. Sa makatwidi, wala nang iba pang peryodong darating, wala na, ito na laan. Pagdating sa dulo ng peryodong ito, darating si Kristo, mawawasak ang langit at lupa. Ngayon, ang ating tanong ngayon ito, kaya tayo nagpunta roon. Kailan inihayag ang ating Panginoon sa Kristo sa kalagayan ng huling panahon? Kailan pa siya itinalaga ng Diyos sa kanyang panukala bago nilalangan sa libutan? Ang tao, kailan pa itinalaga ng Diyos? Bago pa itinalaga
itinatagang sanlibutan. Kailan naman inihayag ang tao ng ika-6 na araw mula sa paglalalang sa lahat ng bagay, sapagkat ang lahat ng bagay nalalang sa loob ng 6 na araw ng Diyos. Lahat-lahat. Ang ika-7, yun ang kaniyang pagtigil ng trabaho tungkol sa paglikha. Ngayon, nasa sa Santong Sulat ba yung sinasabi ko na ang tao'y ika-6 na araw? Opo. Basahin natin. Dito sa Genesis, sa Kapitulo 1 at 26, ganito ang sabi, hanggang 28. Sinabi na... So, ayan po mga kaibigan, ang mga patunay po ni Ka Felix Manalo na si Kristo po ay hindi po siya Diyos sapagkat saka lang siya nag-umpisa nung ipinanganak ni Maria o nasa ikatlong peryodo sabi niya. Dahil ang Biblia daw ay nahati sa 3 peryodo at una ay si Adan hanggang kay Moises, si Moises hanggang kay Kristo at si Kristo po yung huli mga kababayan. So lumalabas, mas nauna pa si Adan, si Moises, yung mga propeta kaysa sa ating Panginoong Hesukristo. Alam nyo mga kababayan at mga kapatid, yan po ang mali po. Mali. Hindi po tayo tutol doon sa sinabi ni Ka Felix Manalo na ang ating Panginoong Hesukristo ay na inihayag sa panahon natin o panahon na ika-3 peryodo na sinasabi ni Ka Felix Manalo. Pero ano po yung itinalaga o ano po yung inihayag sa ating Panginoong Hesukristo? Yun bang kanyang pagka-Diyos o yung kanyang pagkatao? Sapagkat tayo po mga kababayan ay naniniwala po tayo na ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi lamang po siya tunay na Diyos, kundi siya po ay nagkatawang tao o nahayag na bilang tao. Kailan? Nung ipinanganak ni Maria, mga kababayan. Hindi po tayo tutol doon. Pero ang tinututulan po natin, yung sinasabi ni Ka Felix na ang Panginoong Hesukristo ay hindi tunay na Diyos sapagkat pareho lang sa tao na ang kanyang ginamit doon po sa John chapter 17 sa verse 24 na ang sinasabi, ako'y iyong inibig bago pa ang sanglibutan ay naging gayon. Basahin po natin ang talata mga kababayan. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naruroon. Ito'y panalangin ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang Ama. Sila naman ay dumuon kasama ko, sabi niya, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. So, yung sinabi na ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan, ito, hindi naman po tutol si Ka Felix na ang Panginoong Hesukristo ay inibig na ng Diyos ng Ama si Kristo bago pa itinatag ang sanglibutan. Pero hindi daw ibig sabihin na si Kristo ay nandun na. Nauna kaysa sa mundo. Yun ang kanyang paliwanag mga kababayan. At ang kanyang ginamit na pangontra dito, doon po sa Efeso, Kapitulo 1 sa versikulo 4 na ganito ang sinasabi. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanya bago itinatag ang sanglibutan upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Dahil sabi din dito ni Pablo na ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanya bago itinatag ang sanglibutan, yan sabi niya, pareho lang na
pinili na ng Diyos ang tao, wala pang sanglibutan. Pero hindi ibig sabihin, andyan na ang tao. So yun po yung katwiran ni Ka Felix para sabihin niya na hindi po totoo na si Kristo ay mas nauna sa mundo. Pero alam nyo mga kapatid, kung tayo po ay hindi nagbabasa at hindi nagsusuri ng banal na kasulatan, maaari po tayong mapaniwala sa mga paliwanag ni Ka Felix Manalo. Matangay po tayo mga kababayan. Bakit po? Kasi sa ganda ng kanyang pagpaliwanag, maaring ma-convert ka na tama nga, totoo nga. Pero kung titignan natin, siyasatin natin na maigi, atin pong suriin maigi yung 2 talata na kanyang ginamit, malayo po ang pagkaiba. Kasi doon po sa kanyang binasa sa John chapter 17 verse 24, bago itinatag ang sanglibutan, ako'y inibig mo na, sabi ng Panginoong Jesucristo. Inibig mo na ako bago itinatag ang sanglibutan. Hindi po magkapareho yung inibig at saka pinili. Malayo po ang pagkaiba nun, mga kababayan. Para sabihin po na pareho. Yung pagkapili, iba sa inibig. Alam niyo mga kapatid, yung ako'y inibig mo bago itinatag ang sanglibutan, ibig sabihin yon, nandun talaga ang Panginoong Jesucristo sa Ama. Nasa tabi niya talaga ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi paano niya iibigin yung isang bagay o isang Kristo kung wala naman sa piling niya? Mga kababayan, paano ka mapamahal sa iyong anak, wala naman palang anak na nandoon? Kung mag-isip lamang po tayo mga kababayan, totoo po yung nasa Biblia at yung mga sinasabi natin, pati ang ating kapatid na Eli, na bago itinatag ang sanglibutan, nandyan na si Kristo. Kasi iniibig na niya Iniibig na niya paano yung ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanya bago itinatag ang sanglibutan, ano pong ibig sabihin nun? Mga kababayan, hindi po tayo tutol sa talata, pero alam ko, naniniwala din ng mga iglesia ni Kristo na ang Diyos po, nilalang niya lahat ng nasa sanglibutan, pati ang nasa sangkalangitan. At nung lalangin po ng Diyos ang mundo, alam na po niya kung ano po yung kanyang lalalangin. Alam niya po kung ano po yung itatalaga niya doon sa kanyang lalalangin. Katulad po ng tao, mga kababayan, kapag tayo po ay gagawa ng isang bahay, alam na natin kung ano po yung mga bagay na ilagay natin. Bagamat wala pa doon yung ating ilalagay, pero sa ating kaisipan, alam na natin kung ano pong ilalagay natin doon po sa bahay na ating lalalangin. No? So ganun din po ang Diyos. Pinili na niya ang tao, hindi hayop ang pinili niya. Nung siya ilalangin niya ang mundo, dati pinili na niya ang tao upang maging banal at walang dungis sa kanyang harapan. Tao ang pinili niya, hindi hayop. Kasi alam ng Diyos, lilikha din siya ng hayop, lalalang din siya ng ibon, lalalang din siya ng isda, lalalang din siya ng mga kahoy, lalalang din siya ng universe o mga planeta. Alam ng Diyos yon. At alam niya na lalalang din ng Diyos ng tao. Kaya sa lahat ng kanyang alam na lalalangin, ang tao ang pinili niya. Bagamat wala pang tao, pero dati pinili na niya ang tao kasi alam na niya na mayroong tao dahil yun po ang kanyang talagang lalalangin na mas higit sa lahat na kanyang nilalang. Pero yung sinabi niya doon sa John chapter 17 verse 24 ay iba doon po sa sinabi ni Apostol Pablo, magkaiba, napakalayo naman. Kasi si Kristo po, inibig na ng Diyos, wala pang sanglibutan.
iba yung inibig doon sa pinili. Ang katunayan na nandun na ang Panginoong Jesucristo bago pa nilalang ang sanglibutan, kung aatras lamang po tayo ng versikulo dito po sa John chapter 17. Sa verse 5, ganito ang sabi ng Panginoong Jesucristo. At ngayon Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo. Sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. So meron na tinamo na niya ang kaluwalhatian. Bago pa nilalang ang mundo, meron na pong tinanggap si Kristo na kaluwalhatian sa kanyang Ama. Kaya nung nanalangin siya, luwalhatiin mo ako, sabi niya, sa iyo rin, kaluwalhatian, aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. So ibig sabihin, yung kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo, nasa Ama nung siya'y inutusan para magkatawang tao. No? Ngayon, ang pinapalabas pa ni Ka Felix Manalo, mga kababayan, mas nauna pa dahil sabi niya, mula sa Genesis hanggang Apokalipse, ang Biblia hinahati sa tatlong panahon na kung tawagin yan mga dispensasyon. Ang unang hati mula kay Adan hanggang kay Moises. Ang panahong yun ay tinatawag na panahon ng mga patriarchal at yun ay taon. Ang haba ng panahong yun. Hindi lang taon, mahigit pa. Mula naman kay Moises hanggang sa ating Panginoon Jesucristo, isang dispensasyon, isang panahon yun. Ang tawag doon, panahon ng mga propeta, panahon ng bayang Israel. Ang isang panahon, ikatatlo, iyan ang huli, mula sa ating Panginoon Jesucristo hanggang sa pagkatapos ng sanlibutan. Sa makatwid, kailan inihayag si Jesucristo? Sa huli. Na kung tawagin nga ay ang huling hati, panahon ng ating Panginoon Jesucristo. Sa makatwid, ang tawag doon, huli. Huli ron sa dalawang nauna. Panahon ng mga patriarka at panahon ng mga propeta o bayang Israel. Ang panahong Kristiyano huli roon. Ang panahong Kristiyano, nakahati naman sa 7 peryodo. At kung tawagin ng mga peryodo, unang tata, ikalawang tata, so, sabi niya, ang Biblia daw ay nahati sa 3 peryodo. Una, sabi niya, mula kay Adan hanggang kay Moises. So yun po yung unang peryodo. Mula kay Moises hanggang sa mga propeta, hanggang kay Kristo, ikalawang peryodo. At mula sa ating Panginoong Jesucristo, yun ang huling peryodo. Doon lamang po itinalaga o ihinayag ang ating Panginoong Jesucristo, o doon na lamang po siya nag-umpisa ang ating Panginoong Jesucristo. Lumalabas na ang ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan, mas nauna pa si Adan, si Noe, si Abraham, at saka si Moises, kaysa ang ating Panginoong Jesucristo. Pero, titignan natin, ano po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Tama po ba yung sinabi ni Ka Felix Manalo? Sino ang mas piliin po ninyo paniniwalaan? Si Ka Felix Manalo na nagsasabing mas nauna pa si Abraham kaysa kay Kristo? O mas nauna si Kristo kaysa sa Abraham ayon sa ating Panginoong Jesucristo? Mga kaibigan, dito po sa libro ng 1, Kapitulo 8 sa versikulo, umpisan po natin dito po sa versikulo 52. Sinabi ng mga Hudyo sa kanya, kay Kristo, ngayon, nalalaman namin mayroon kang demonyo. So para sa mga Hudyo na hindi po sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ay demonyo ang ating Panginoong Jesucristo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, at sinabi mo, kung ang sino man ay tutupad sa aking salita ay hindi niya matitikman magpakailanman ang kamatayan.
dakila ka pabaga sa aming amang si Abraham na namatay? Yun po yung tanong ng mga Hudyo sa ating Panginoong Jesucristo. At nangamatay ang mga propeta, sino ang ipinalalagay mo sa iyong sarili? Sumagot si Jesus, kung niluluwalhati ko ang aking sarili, ang kaluwalhatian ko ay walang anuman. Ang aking amay siyang lumuluwalhati sa akin, na tungkol sa kanya sinasabi ninyo na siya inyong Diyos. 56. Nagalak ang iyong amang si Abraham, na makita ang aking araw, at nakita niya at natuwa. Yan. Ayon kay Kristo, nakita daw ni Abraham ang kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ni Ka Felix, nauna daw si Abraham kaysa sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi sabi niya, unang peryodo si Abraham, ikalawang peryodo si Moises, at ikatlong peryodo ang Panginoong Jesucristo. Sakalang nagkaroon ang Kristo sa ikatlong peryodo. O di ibig sabihin, ang paniniwala ni Ka Felix, mas nauna si Abraham kaysa ating Panginoong Jesucristo. Pero ayon kay Kristo, nakita daw ni Abraham ang kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nagalit ang mga Hudyo. 57. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham. Yun ang tanong nila. Sumagot si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham ay ako nga. So, maliwanag po sa ating nabasa na bago pa si Abraham o bago pa yung unang peryodo na sinasabi ni Ka Felix, andyan na ang Kristo. Nga lang, hindi yung kanyang pagkatao, kundi yung kanyang pagka-Diyos, mga kababayan. So maliwanag po sa atin na hindi po totoo yung sinabi ni Ka Felix na ang Panginoong Jesucristo ay wala pa nung natatag ang sanglibutan, nung hindi pa natatag ang sanglibutan. Ano po yung katunayan na meron na ang ating Panginoong Jesucristo bago po nilalang ang sanglibutan? Dito pa rin sa Juan, mga kaibigan, sa kapitulo 1, sa versikulo 1. Ganito ang sinasabi ni Apostol Juan. Nang pasimula, siya ang verbo. At ang verbo ay sumasa Diyos. At ang verbo ay Diyos. So ayon kay Juan, yung verbo daw ay Diyos. Na yung verbo na yon sumasa Diyos. Ibig sabihin, iba yung Diyos, iba yung verbo. Anong nangyari doon sa verbo? Tatalon po tayo dito po sa 14. At nagkatawang tao ang verbo. At tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. So yung verbo daw, na sumasa Diyos, na Diyos din, nagkatawang tao daw. Sa 3, babalik po tayo sa 3. Yung verbo, yun ang dahilan kung bakit nagkaroon ang mundo. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. So, sa pamamagitan ng verbo na nagkatawang tao, nahayag sa laman, dahil daw sa kanya, sa pamamagitan niya, nalalang ang lahat ng bagay. Ang katunayan, dito po sa Colosas 1:15, mga kaibigan, na siya ang larawan ng Diyos, si Kristo, yung tinutukoy na Apostol Pablo na larawan ng Diyos, na di nakikita ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Yan, makinig po kayo, Iglesia ni Kristo.
Kasi sinasabi ni Ka Felix, wala pang Kristo noong natatag na ang sanglibutan, pero may panukala na magkakaroon ng Kristo. Pero taliwas po mga kababayan, yung ginamit niyang batayan sa 1 chapter 17 verse 24 at saka Efeso 1:4, napakalayo po. Hindi po pwedeng batayan yon. At ang katunayan na si Kristo nauna sa lahat ng bagay, heto, Colossus 1:15. Ulitin natin. Na siya, si Kristo, ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay. Makinig po kayo. Ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Yan. 16. Ano yung mga nilalang na mas nauna si Kristo kaysa sa lahat ng mga nilalang? Ituloy natin. Sapagkat sa Kanya, si Kristo, nilalang ang lahat ng mga bagay. Ano yon? Sa sangkalangitan at sa sangkalupaan na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan, mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. Kaya pala nilalang ng Diyos ang buong universe, ang buong mundo at ang langit ukol pala sa ating Panginoong Jesucristo. Para pala sa ating Panginoong Jesucristo, mga kababayan. Kaya pala lumalang ng Diyos ng tao, lumalang ng Diyos ng lupa, langit, lahat-lahat, yun pala ay ukol sa ating Panginoong Jesucristo. Yun pala ang dahilan. Di mas nauna si Kristo kaysa sa mundo. Kaya tama wala pang sanglibutan, inibig mo na ako. Bakit? Kasi mahal ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo, kaya dahil mahal na mahal niya ang kanyang anak, natutuwa ang ama sa kanyang anak, gumawa ngayon ng ama ng daigdig, ng mundo, langit at ang lupa. Yun ay para sa kanyang anak, mga kababayan. Ang katunayan, ito pa, sana po ay maliwanagan po ang kaisipan ng mga kaibigan nating mga iglesia ni Kristo. Kawikaan 8, umpisan natin sa 23. Ganito po ang ating mababasa. Ako'y nalagay, sabi ng karunungan. Na yung karunungan na yon, alam naman po natin na si Kristo po yon, no? Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula. Tignan mo, bago nilikha ang lupa, di bago pa pala nilalang ang lupa, andyan na ang Panginoong Jesucristo. Ako'y inailabas nang wala pa ng mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig, bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga purol ay ako'y nailabas. Nauna siya. Samantalang hindi pa niya nilikha ang lupa, ni ang mga paramman, ni ang pasimula ng mga alabok ng sanglibutan, ng kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Nang siya'y maglagay ng balantok ng balat ng kalaliman, nang kanyang pagtibayin ang langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman, nang bigyan niya ng dagat ng kanyang hangganan upang huwag salangsangin ng tubig ang kanyang utos, nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa. Nasa siping nga niya ako, na gaya ng matalinong manggagawa, at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw, na nagagalak na lagi sa harap niya. Nagagalak ang ama sa piling ng kanyang anak na ang Panginoong Jesucristo. Nagagalak siya araw-araw. Bakit siya lumalang ng tao?
Kasi ito ang dahilan, mga kaibigan, na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa. At ang aking kaaliwan, sabi ng Panginoong Jesucristo, at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng tao. Kaya pala lumalang ng tao ang Diyos dahil yun po pala ang kagalakan o kasayahan ng Panginoong Jesucristo. Kaya tama sabi ni Apostol Pablo, kaya nilalang ng Diyos ang lahat ng mga bagay ukol sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung sinabi ni Ka Felix Manalo, mga kapatid, na meron ng mundo, natapos na yung unang peryodo, ikalawang peryodo, saka lang nag-umpisa ang Kristo nung ipinanganak ni Maria. Mali po, mga kababayan. Yung Kristo, yung pagiging o pag-anyong tao ng ating Panginoong Jesucristo, nung siya'y nag-anyong tao, tama, nag-umpisa nung ipinanganak ni Maria. Pero hindi naman po ibig sabihin na wala pang Kristo nung natatag ang sanglibutan. Wala pang ang sanglibutan, wala pang ang langit, wala pang mga anghel, lahat wala pa. Andyan na ang Kristo Siya nga ang panganay sa lahat ng mga nilalang Ibig sabihin, yung Ama na walang pasimula, nanganak na si Kristo ay nagsimula sa kanyang Ama. Hindi po tayo tutol doon. Kasi ang Panginoong Jesucristo ay talagang lumabas sa kanyang Ama, nanggaling sa sinapupunan ng Ama. Kaya hindi po tayo tutol na ang Panginoong Jesucristo ay nagmula sa kanyang Ama. Pero hindi ibig sabihin na si Kristo ay hindi Diyos. Kasi kung ang Diyos ang nanganak, wala pa namang nilalang na nalalang. Ang Kristo pa lang ang nauna, mga kaibigan. Kaya galing siya sa sinapupunan ng Ama. Diyos din. Diyos din. Hindi siya tao. Nagkatawang tao lang siya. Nakitulad siya sa tao. Mga kapatid, nakitulad siya sa tao. Pero hindi ibig sabihin siya ay hindi Diyos. So, napakaraming patunay na ang ating Panginoong Jesucristo ay nandyan na bago nilalang ang mundo. Yung katwiran po ni Ka Felix Manalo na ang Panginoong Jesucristo ay hindi Kristo o hindi Diyos dahil magkapareho po na ang tao ay pinili na ng Diyos, wala pang sanglibutan. Yun ang kanyang batayan. Napakalayo Magkaiba yung inibig na ng Diyos si Kristo doon sa pinili na niya ang tao, wala pang mundo. Yung pinili at saka yung inibig, magkaiba po yon. Hindi po pareho yon. Para gamitin pong patunay na si Kristo ay hindi Diyos, kundi tao, at hindi po yun patunay para patunayan mo na si Kristo ay wala pa nung nilalang ang sanglibutan. Hindi po nauna si Kristo kaysa sa sanglibutan. Hindi po totoo. Kasi napakaraming talata na nagsasabi, si Kristo po ang naging dahilan kung bakit lumalang ng Ama, ng Diyos, ng lahat-lahat na nilalang. Yun ay dahil sa ating Panginoong Jesucristo. At yun ay ukol lahat sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil natutuwa po, tayo po ang kasiyahan. Nagagalak po ang ating Panginoong Jesucristo sa atin. Yan po ang maliwanag, mga kababayan. Kaya ito, kung titignan lang po natin, mga kababayan, ay napakahina po yung batayan ng mga iglesia ni Kristo na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos sapagkat siya po ay may pasimula. Hindi ibig sabihin dahil nagsimula po ang Panginoon Jesucristo sa Ama, ay hindi na po siya Diyos.
yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo ay yun din ang pagka-Diyos ng Ama. Nanggaling sa Kanya yung Kanyang pagka-Diyos. Kasi nanggaling sa Ama eh. Bahagi siya ng Ama eh. Kaya hindi po siya yung Ama, pero siya yung anak ng Ama, mga kapatid. At saka yung sinabi ni Ka Felix na ang paniniwala daw ng mga apostol, si Kristo po ay hindi Diyos, kundi si Kristo ay tao. Yun daw ang paniniwala nila. At hindi daw katulad yung paniniwala natin sa paniniwala ng mga apostol. Kasi tayo daw ay naniniwala na si Kristo ay Diyos, samantalang ang mga apostol ay ang paniniwala nila sa Kristo ay tao. Mali eh. Ano po ang paniniwala ng mga apostol sa ating Panginoong Hesukristo? Tao ba o Diyos? Basahin natin dito po sa Tito, Kapitulo 2, versikulo 13, kung ano po yung sinabi ni Apostol Pablo. Ano po yung kanyang pahayag sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi dito, nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Yan. Sabi ni Ka Felix, ang paniniwala daw ng mga apostol ay tao ang Panginoong Hesukristo. Pero ayon sa Tito Kapitulo 2 versikulo 13, ayon kay Apostol Pablo, hinihintay daw natin yaong pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Yan. At yun din ang paniniwala ni Apostol Juan. Dito po sa unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 20, na ganito ang sinasabi niya. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Si Kristo po yun eh. At tayo binigyan ng pagkaunawa. So nagbigay ng pagkaunawa ang Panginoong Hesukristo upang ating makilala siya na totoo. Yan. At tayo'y nasa Kanya na totoo. Sino po yun? Sa makatuwid ay sa Kanyang anak na si Hesukristo. Sino si Kristo? Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Yan. Yan po ang paniniwala ng mga apostol. Si Kristo ay dakilang Diyos, mga kababayan. Hindi po siya tao. Ang paniniwala po nila ay tunay na Diyos. Hindi po tao. Dakilang Diyos. At dito po sa John chapter 20 sa versikulo 28, sabi naman ni Tomas, sumagot si Tomas. Ano sinagot niya? At sa kaniya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Tinawag niyang Panginoon niya, ang Panginoong Hesukristo at Diyos niya. Ano naman sagot ni Kristo? Nagkamali ka, Tomas. Ako'y tao. Ganun ba ang sinabi ni Kristo? Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka, Tomas. Mapalad yaong hindi nangakita at gayon may nagsisampalataya. Abay, tinawag ni Kristo si Tomas na mapalad sapagkat naniwala si Tomas na Diyos ang ating Panginoong Hesukristo nung nakita niya. At sinabi ng Panginoong Hesukristo, mas mapalad, Tomas, yung hindi nakakita sa akin at gayon may sumampalataya tulad mo. Yan. Kasi alam niyo mga kaibigan, kung atin lamang pong i-analyze yung mga talata, kung tayo po'y marunong umunawa ng logic ng Biblia, hindi po natin sasabihin tao si Kristo eh. Napakalayo naman na tao si Kristo. Si Kristo po, nagkatawang tao. Nakitulad sa tao, nag-anyong tao. Yung mga salitang nag-anyong tao, nakitulad sa tao, nagkatawang tao,
Ibig sabihin, hindi tao. Kasi nakitulad niya eh. Kung tao ka na, makitulad ka pa sa tao. Anong klaseng logic ng Biblia yon? Para patunayan mo tao siya. Mga kaibigan. Ha? O ang isa pa, mga kapatid. Last na aking babasahin. Dito po sa unang Timoteo, si Apostol Pablo sabi niya, sa kapitulo 6, sa versikulo 10, umpisan natin dito po sa 13. Sabi ni Pablo kay Timoteo, ipinagbibilin ko sa iyo, Timoteo, sa paningin ng Diyos na bumubuhay sa lahat ng mga bagay at ni Kristo Jesus na sa harap ni Poncio Pilato ay sumaksi ng mabuting pagpapahayag. 14. Natuparin mo ang utos na ito, sabi ni Pablo kay Timoteo, na walang dungis, walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. So, pinayuan ni Apostol Pablo si Timoteo na sana ay ingatan ni Timoteo yung kanyang sarili na walang dungis at walang kapintasan hanggang sa pagpaparito ng ating Panginoong Hesukristo. Na sa kanyang kapanahunan, si Kristo ay ipahahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihan, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sino yon? Na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag, na di malapitan, na di nakita ng sinumang tao o makikita man. Sumakanya nawa ang kapurihan at maghaharing walang hanggan. Siya nawa. Yan. So, si Kristo, mga kababayan, ay walang kamatayan, hindi nakita ng sino man. Ano yung hindi nila nakita kay Kristo? Ayon sa mga Muslim ay, yan, hindi Diyos si Kristo dahil nakita siya. Pero yung Diyos, hindi siya nakikita. Ano ang nakita nila kay Kristo? Yung kanyang laman. Pero yung kanyang pagka-Diyos, hindi nila nakita yon. Yung kanyang wala siyang kamatayan. Tama, hindi namatay si Kristo. Ang namatay lamang po sa kanya ay kanyang katawan. Yung katawan na ipinaghanda ng Ama nung siya'y naparito. Yun po yung namatay. Pero yung si Kristo, yung kanyang pagka-Diyos, hindi po namatay yon, mga kababayan. No? So, sana po ay naliwanagan po tayo dito. Sana po ay nagkaroon po tayo ng linaw para wag nating sabihin na si Kristo ay hindi tunay na Diyos at siya po ay tao lang. Hindi po, no? Yung batayan po ng mga iglesia ni Kristo na si Kristo ay taong nagsasaysay ng katotohanan. Sino ba kasi yung nagsasaysay ng katotohanan na napapakinggan ng mga Hudyo, ng mga tao? Tama yung kanyang pagkatao, yun po yung nagsasaysay ng katotohanan na yun ay narinig niya sa Diyos. Tao pa talaga yon. Pero ayun ba, patunay mo na si Kristo ay tao? Malabo po yon, mga kapatid. Mas maraming nagpapatunay na mga apostol o ng mga talata na ang Panginoong Hesukristo ay hindi po tao, kundi siya po ay Diyos. So yan po, mga kababayan, kung meron po kayong mga katanungan, ay malaya po kayong magtanong dito po sa ating programang Expose the Truth. At sana po sa darating na tayo po'y mag-live, ay wag po ninyong kaligtaan umantabay at makijoin yung mga gustong makijoin, makipagtalakayan, mga kababayan,
tayo po'y willing po tayo dyan, no? Para maliwanagan po yung mga bagay na dapat nating malaman tungkol po sa kaligtasan. So maraming salamat po sa inyong lahat hanggang sa susunod po dito sa ating programang Expose the Truth.